Hello po sa ating lahat. Kapapanood lang natin ng mga news. Then, talagang anywhere magulo. Tuloy-tuloy pa rin yung digmaan sa Israel, sa Ukraine, yung tension dito sa West Philippine Sea, yung tension doon sa tension ng China versus Taiwan, at saka yung tension dito sa Middle East, yung mga malapit sa Israel at saka iba pang mga lugar. So, nakakalungkot dahil sa digmang ganito, ang mga nagsasuffer ay yung mga civilian, na yung mga tao na hindi sana dapat madamay. Kaya lang, siyempre, it's gira. Talagang kahit saan ka magtatago, kung sundan ka ng mga bomba o bala, so, delikado ka. Okay? Ngayon, naisip ko tuloy yung mga yung mga causes ng mga digmaan since the beginning of time. Okay? Kasi talagang noon pa man, may mga kwan na, talagang ah, every now and then, may mga labanan ng grupo, ng mga bansa, ng mga imperyo, ng mga alliances, at saka iba pa. Okay? Ngayon, ah, sa tingnan natin ang history. Alam ninyo, nakakalungkot na ang reliyon ay isa sa mga pinakaugat ng digmaan. Tingnan natin. Okay. Ah, Noong mga Middle Ages, talagang grabe yung labanan ng mga Muslim versus mga Kristiyano. Okay? So ang mga ah, Muslim ay nagtatag sila ng mga malalakas na imperyo. Pagkatapos yan, sinasakop nila yung mga ibang lugar na hindi Muslim. Ang pinaka-purpose doon ay to convert the inhabitant in that area uh, to be Muslim. Ganun din yung naalaala ko tuloy yung ah, krusada. Okay. Ngayon, ang krusada ay yung digmaan ng mga Muslim versus Kristiyano na itinatag ng mga Kristiyano para mabawi yung mga teritoryo na nasakop ng mga ah, Muslim. So diyan nga sa Middle East ang mga yon, mga teritoryo na yon na Lebanon, ah, Bethlehem, and so on. Yung mga holy place na yan, diyan nga ang matinding labanan. Ngayon, kung tignan natin, ang ang teaching ng Islam at teaching ng Kristyanismo sa analysis ko, pareho naman eh. Parang itinuturo yung brotherhood, yung pagtutulungan, yung pagiging maawain, yung pagiging yung talagang ma-obedient sa supreme being. So, almost the same. Kaya lang nakakalungkot na yan, ang reliyon ang naging source ng awayan, ano? Okay. Another cause, kung minsan may mga bansa o may mga leader ng bansa na hindi sila kontento sa kanilang pag-aari. Okay? Tignan mo yung World War II noon. Ano ba talagang pinaka-cause? Ang pinaka-cause ng World War II ay si Hitler. Kasi
gusto niyang sakupin yung mga teritoryo na, ng ibang bansa. Mayroon yung, if I remember right, mayroon siyang parang slogans noon sa mga Germans na March to the East. Parang Marchen Osten. Parang ganun kung hindi, if I remember it right, ano, matagal na yung mga, ano. So, ang ibig sabihin, talagang whatever happens, gusto nilang masakop yung mga territory sa eastern part of Germany. Kaya talagang inevitable yung digmaan ng German versus Russian. Talagang hindi talaga kanyon. Kahit na mayroon siyang peace pact o peace agreement, talagang babanat siyang Hitler kay Stalin in the long run. Okay? Kaya ganon, sana hindi tayo magkaroon ng ganon klase ng kay Hitler. No? Ngunit going back, okay, yung may mga bansa o may mga grupo na gustong angkinin ng iba, parang will connected yan dito sa West Philippines eh. Okay? Gusto ng China na makuha yan dahil sa mga resources nito, ano? Kaya gusto nilang kunin nga. Naisip na nila siguro na total maliit na bansa ito, hindi ito papalag, hindi ito lalaban dahil sigurado talo siya. But it's a good thing, it's a good development now na ang Pilipinas ay pumapalag. Kasi pag lagi tayong pumapalag, baka later on, hindi lang kunin sa atin yung West Philippines eh. Baka the whole country, kukunin na kaya hindi nga tayo lumalaban. So, panayan, ano? Parang nagbabasakali ang China o halimbawa nung World War II, ang Germany na. Sige, magbasakali tayo na kunin yung kanilang teritoryo. Baka hindi sila laban, ganon ang fan. Kaya sila ay sumalakay. But then, they were proven wrong. Why? Kasi lumaban yung mga tao sa nasabing mga teritoryo. So, sana hindi na ganyan, ano? Let us be contented of what we have. Uh, Yan ang ipan natin. Sa mga leaders naman, wag laging isipin yung kabutihan ng mga mamamayan. Okay. Yung ilagay mo sa gira ang iyong bansa, manakop ka ng ibang bansa. Uh, la, no, you will never win. Why? Kahit na manalo ka, marami kang casualties, it's the same thing. You are also a loser. Just like the one that you have conquered. Pareho kayong loser. Okay? Pagkatapos kung minsan yung advocacy, wag na masyadong itong mga Hamas, siyempre mayroon silang daw na yung they will be given back the land. So, gusto nilang talaga magkaroon ng free at saka independent state. But then, kung tutuusin, ang Gaza Strip ay isang independent state na yan kasi di naman nakikialam ang mga Israeli. Ang mga Israeli, as I know, evacuated the area way back in 2004. So, ang mga namumuno diyan, yung mga Palestina na. Okay? Ngayon, kung may mga dyan, may mga militant at saka terrorist group, sana wag nilang sana papalag sila na hindi sila i-compromise. Okay? Dahil pag ikwan sila sa gira, so sila rin ang magsasuffer. Okay? So, yan ang pananaw natin. Marami pa sana tayong masasabi. Maybe next time, dagdagan natin.
O muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.